Madadaya kung hindi magsusuri. Kaya yung ibinibintang nila sa atin na di umano ay nagmamanggel daw. Naalala ko yun eh. Nagmamanggel daw tayo ng tip, pinagpuputol-putol, pinagchachap-chap. Sino gumagawa nun talaga? Sila ho ang gumagawa yan. Grupo ni Mr. Eliseo Soriano. Ang dapat sana, ginawa ni Mr. Eliseo Soriano, yung ating mga sinasabi rito, sinagot niya. Sa oras na ito mga kaibigan, kung matatandaan po ninyo, ito yung araw na kung saan ay hinulaan po o ipinapisay ng mga maraming mga mangangaral na ito daw yung araw na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi natin masisisi yun kasi meron silang sinusunod na outline nila o guideline para sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat tayo po mga kaibigan ay hindi po tayo naniniwala kasi hanggang ngayon wala pa naman mga kaibigan. But alam nyo mga kapatid, ang isa sa aking pinagtatakahan po dito mga kaibigan ay naghahanap po ako ng aral ng mga iglesia ni Cristo tungkol po sa rapture mga kaibigan. Pero ang pinagtatakan ko, wala akong makita, ewan ko lang, kung mayroon po kayong nakitang pahayag o aral ng mga iglesia ni Cristo na tungkol po sa rapture, sana po ay ibahagi nyo sa akin para mapanood ko din mga kaibigan. Kasi naghahanap ako ng video ng mga taga-INC tungkol po sa rapture, pero wala akong makita mga kaibigan. Ang tanging nakita ko lamang po ay itong reaction video nila Michael Sandoval sa video ng ating kapatid na Eli na pinamamalian po nila yung sinabi po o turo po ng ating kapatid na Eli tungkol po sa rapture mga kaibigan, na pinapamalian po nila na hindi daw totoo na mayroon pang second chance para sa kaligtasan mga kapatid. Panoorin po natin kung ano yung pananaw nila tungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Maganda sana kung yung talagang turo nila yung mapanood ko, pero wala akong makita Tanging ito lamang po mga kaibigan. So ano nga ba ang pananaw? Ano nga ba ang aral ng mga iglesia ni Cristo tungkol po sa rapture mga kaibigan? Ano yung magaganap? Panoorin natin ito, video nila Ka Michael. Nang ihayag po namin sa programang ito ang maling doktrina o aral ni Mr. Eliseo, ang ginawa po nila, kapatid na Ramil, gaya ng nalalaman ninyo, ay nag-post din sila sa social media, in particular sa YouTube, at ipinost yung ating programa, itong ang tamang daan. Pero ang nakatatawag ng pansin ay merong pandaraya yung paraan ng kanilang pagpo-post ng ating programa para palitawing mali tayo sa ating panindigan at sila naman yung tama. Mabuti pakinggan natin yung kanilang sinasabi at yung kanilang ginawa. Paano niya pinuna ni Mr. Soriano ang kapatid na Felix Manalo tungkol sa millennium o yung 1,000 taon na magaganap sa araw ng paghuhukom? Diba, wala raw tayong millennium, kapatid na Michael. Kung Biblia ang ating susuriin, mga kapatid at mga kaibigan, ano po pa ang magaganap sa langit at dito sa lupa sa mismong araw ng paghuhukom, kapatid na Bobby? Mapaparam ang sangkalangitan. Sapagkat sa aktual na pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, ang lupang ito ay masusunog at lahat ng gawang nasa langit ay mapupugnaw sa matinding init po ng apoy. Sapagkat sa aktual na pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, ang lupang ito ay masusunog. Sapagkat sa aktual na pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, ang lupang ito ay masusunog. So yan po pala ang aral nila mga kaibigan, na ang aktual na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay ang mundong ito ay masusunog at mapaparam. Kapatid na Ramil, napakaliwanag nung kanilang ginawa, pero halatang halata. Anong napansin mo? Ang napansin po natin, pinutol nila, mga kaibigan, agad yung may part doon sa sinabi ninyo, pinutol nila kagad itong mga alipores ni Ginoong Soriano para lumitaw na kontradiksyon yung pahayag natin na may salungatan at kontra
pa sa Biblia yung ating yung aral na ating sinasampalatayanan. Kaya natin nasabi yan dahil sa kung itong mga taong ito ay malinis ang budhe, sana hindi nila dapat gawin yung parang sinachap-chap yung ang bahagi yung pagkatapos para palitawin lalong doon na sa mga nakikinig na sabihin na natin hindi naman nakasubaybay lahat doon sa ating programa para ano nila madadaya kung hindi magsusuri. Kaya yung ibinibintang nila sa atin na di umano ay nagmamanggel daw. Naalala ko yun Nagmamanggel daw tayo ng tipi, nagpuputol-putol, pinagchachap-chap. Sinong gumagawa nun talaga? Sila ho ang gumagawa yan, grupo ni Mr. Eliseo Soriano. Ang dapat sana, ginawa ni Mr. Eliseo Soriano, yung ating mga sinasabi rito, sinagot niya. Hindi yung kung sino-sino pa yung gagamitin niya na nakikita naman natin na hindi maganda ang intensyon. Ang katunayan na pinutol, anong katunayang pinutol talaga nila yung bahagi ng ating programa? Mas mabuti, pakinggan natin yung mga sinauna naming pahayag o nauna naming pahayag na yung pinagmula ng kanilang pinutol. Ito yun. Sila po ayon sa mga talata ng Biblia yung dinatna ng Panginoon Kristo na patay, unang bubuhaying mag-uli. At yung mga kay Kristo o kaanib sa kanyang iglesia na dinatnang buhay, isasama sila sa mga unang binuhay para sumalubong sa ating Panginoon Kristo doon sa alapaap. Ipinapapansin natin, nasa alapaap, wala dito sa lupa. Kagaya nung binabanggit ni Ingkong na di umano ay dito raw maghahari sa lupa ang mga kay Kristo at si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ay paano mangyayari yun? Ay susunugin ang buong daigdig na ito. Kapatid Ramil, balikan natin. Okay, so yun po yung sinasabi nilang pinutol po ng kampo ng kapatid na Eli para dayain daw yung video nila. Pero ganun pa man, kahit pinatugtog nila yung buong video na kanilang sinasabing aral nila tungkol po sa millennium, na pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo, bubuhayin yung mga unang mga bubuhay, and then yung buhay aagawin kasama nila. Wala namang problema doon sa talata, no? Naniniwala naman po pala sila na may unang pagkabuhay na maguli, at yun po yung sinasabi nilang rapture, mga kaibigan. Pero ang tinututulan po nila doon sa aral po ng ating kapatid na Eli ay yung sinabi ni kapatid na Eli na tayo isang ayon doon sa sinasabi ni kapatid na Eli na ang paghahari ng Panginoong Jesucristo ay magaganap dito sa lupa, mga kaibigan. Dito sa lupa magaganap yung paghahari. At hindi po sa alapaap o sa langit o kung saan man, ayon sa mga taga-INC, mga kaibigan. Pero sa Biblia po, mga kaibigan, ay hindi po sa langit panghahari ng 1,000 taon, kundi dito po sa lupa. Na yan po yung tututulan itong dalawa, si Ka Michael at saka si Caramil, mga kaibigan. So, pakinggan natin. Paano nila tutulan yung nasa Biblia na hindi po sa langit maghahari ng 1,000 taon, kundi dito po sa lupa? Panuorin natin. Natin yung talatang ginamit ng grupo ni Mr. Eliseo Soriano. Tutol ba tayo doon sa nakapaloob sa Apokalipsis 24 na talatang ginamit nila para palitawin na di umano mali yung ating paninindigan? Hindi tayo tutol. Naroon sa talata yun. Mabuti nga, basahin natin yung nasabing talata, kapatid na Michael. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Bubuhayin ang iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. Kung pag-uusapan po yung Apokalipsis 24 hanggang 5, ay wala naman tayo tutol. Talagang binanggit doon na yung mga maliligtas maghaharing kasama
ng ating Panginoong Hesukristo sa loob ng 1,000 taon. Pero ang problema, ang pinupuna nila, yung ating paliwanag na dun daw sa alapaap. Kasi binanggit nga natin na yung mga maliligtas, pagbabalik ng Panginoon Kristo, sasalubong sa Kanya sa alapaap. Kaya paanong maninirahan sa lupa, ganong susunugin ito? Anong reaksyon natin doon? Sila ho nagkamali ng interpretasyon sa Biblia. Dahil sa ang ating pinagbabatayan, ito nga yung pinakabase doon sa sinabi mo na nandoon tayo sa alapaap. Itong nasa Tesalonica 4:16 hanggang 17. Balikan natin ang nasabing talata. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ito po yung termino ng Biblia, mga kaibigan, na ang sabi rito ay nasa alapaap kasi pagbaba ng Panginoong Sukristo, sabi dito, bababa ang Panginoong Sukristo mula sa langit, tapos ang nangamatay na kay Kristo. At atin na ipiniliwanag ito sa maraming pagkakataon na yung kay Kristo, Mateo 16:18, mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, at yung mga nauna pa na mga tao ng Diyos, yung darat ng patay, una silang mabubuhay. At pagkatapos, yung dinat ng buhay ng mga taong kay Kristo, halimbawa, ngayon ang aktual na pagbabalik ng Panginoon Kristo, sila ba makakatikim pa ng unang kamatayan o pagkalagutang hininga? Hindi na, kasi parang kung kahit sa praktikalidad, darami pa trabaho ni Kristo at ng Diyos. Papatayin pagkatapos bubuhayin. Yung darat ng buhay na kay Kristo, ayon po sa Biblia, hindi na sila makakatikim ng unang kamatayan sapagkat sa dahilang sila'y isasama sa mga unang binuhay na maguli, sasalubong sa Panginoong Hesus sa alapaap, at sila'y sa Panginoon magpakailanman. Yun ang nasa Biblia, alapaap . Siyempre, bababa yun. Pagkatapos sasalubong, doon maninirahan na sa bayang pangako ng Panginoon Diyos yung lahat ng mga taong maliligtas. Pero yung daratnan na hindi kay Kristo at yung mga nangamatay na hindi maliligtas, sila'y nasa libingan that time sa pagbaba ni Kristo. At saka yung mga dinat ng buhay na hindi maliligtas, sinunog yun. Itong lupa Anong katunayan sa Biblia? Siguro basahin natin alang-alang doon sa mga hindi naman nakasubaybay doon sa mga nakarang episode natin, kapatid na Ramil. Ano bang tiyak na gagawin sa lupang ito na kasalukuyan natin tinutuntungan? Kasama yung apalit, ha? Natural. Kasama yung Brazil. Di ba? Lalo pa at merong mga ngaral na mapakiapid sa kapwa lalaki. Anong gagawin sa lupang ito? Kasama yung lahat ng yon. May pinariringgan na naman kayo. Unahan natin, wala tayong binabanggit na si Mr. Eli Soriano yon. Pakinggan natin. Ito sila sabi ng Biblia. Ikalawang Pedro 3:7 at 10. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ito sinasabi ng Biblia. Ang lupa at ang gawang nasa lupa, masusunog. Pati yung mga bahagi ng kalangitan, masusunog. Ito yung sinasabi ng Biblia. Tama yung ating sinasabi. Tama yung aral na ating tinitindigan. Na sa pagbaba ng Panginoong Kristo, talagang masusunog itong lupa at lahat ng hindi maliligtas. Yan ang sinasabi ng Biblia. Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Kaya yung pagdating ng Panginoon Kristo, alam nyo mga kaibigan, mali po yun Mali po yun kung tayo po'y nag-a-analyze ng Biblia, mga kapatid. Mali po yun na sabihin mo na pagbalik ng Panginoong Jesucristo sa yung tinatawag nilang rapture ay hukuman na.
At yung sabihin po ninyo na pagbalik ng Panginoong Hesukristo ay masusunog na ang lupa, mali po yon. Bakit po mga kaibigan? Yung pagbalik ni Kristo sa unang pagkabuhay na maguli, una pa lang yun Unang pagkabuhay yon mga kaibigan. Kasi ang pagkabuhay na maguli, may dalawang pagkabuhay na maguli. May unang pagkabuhay, yun po yung kukunin po ng ating Panginoong Hesukristo ang mga maliligtas, mga kaibigan, o yung kasama niya maghari sa loob ng 1,000 taon. Maghahari po yun o bubuhayin niya. Yun po yung tinatawag na unang pagkabuhay na maguli. Ngayon, alin yung pangalawang pagkabuhay na maguli? Pagkatapos ng 1,000 taon. Kung yung unang pagkabuhay na maguli, pagbaba ng Panginoong Hesukristo, mula sa langit hanggang sa alapaap, at tayo isasalubong sa Kanya, masusunog na ang lupa, mga kaibigan, at ang langit. Paano po yung mga hindi nabuhay na maguli dun sa mga libingan, yung hindi masama sa pagkabuhay na maguli ng una, paano yon? Saan sila napunta at ano mangyayari sa kanila? Sa tingin po ninyo, hindi kaya masali po sa pagkagunaw? Paano kapag dumating na yung pangalawang pagkabuhay? Asan na yung mga kaluluwa na yon? Asan na yung mga bubuhayin na yon? Mga kaibigan, sapagkat kung alin po yung bubuhayin po ng Diyos sa atin, hindi naman po mamamatay ang ating kaluluwa at ating espiritu. Para yun ang buhayin sana ng Panginoong Hesukristo. Hindi mamamatay yung ating yung ating espiritu at ating kaluluwa, hindi naman mamamatay yun mga kaibigan bakit? Kung sa unang pagkabuhay, sa pagkabuhay na maguli, ang bubuhayin kung alin yung namatay. So, ibig sabihin, kung ang namatay ay ang katawan, di yun po yung bubuhayin. Hindi naman yung kaluluwa at yung espiritu, dahil hindi naman namamatay yun. Nagkagunaw. Pagbalik ni Kristo, nagunaw ng mundo. Nawala na langit, nawala na lupa, nasunog na. Di pati yung katawan ng mga tao na namatay, pati yung mga buto nila. Alin pa mabubuhay, mga kaibigan, kung gunawan na? Saan sila maghahari kung ganon? Di dun sa langit. Ganun ba? Dun sa langit sila maghahari o sa alapaap? Sino paghaharian nila doon? Mga kaibigan, paano kung mabasa ko na hindi sa langit, kundi sa lupa? At pagbalik ng Panginoong Hesukristo para buhayin yung unang pagkabuhay, paano kung mabasa ko, meron pa langit, meron pa lupa? Ituloy muna natin. Halimbawa, araw ngayon, para masundan tayo ng mga sumusubaybay sa atin, ngayon halimbawa ang aktual na araw ng paghuhukom. Sa mismong araw na ito, mapupugnaw ang lupang ito at lahat ng natatanaw sa kalangitan at on the spot, magbibilang ng 1,000 years, kapatid na Ramil. Sa makatid, sa pagbaba ni Kristo, may pagsunog sa lupa at sa langit at lahat ng taong masama at yung mga maliligtas na patay, mabubuhay at yung maliligtas na darat ng buhay, sama-sama sila na sasalubong sa Panginoong Hesukristo sa alapaap. Yan ang pangyayari. At mula dyan, kung tawagin yan, unang pagkabuhay na maguli, bibilang ng 1,000 taon. At pagkaraan ng 1,000 taon na yon, may magaganap pa rin kapatid na Ramil. Pero unahin muna natin, ano ba ang paninindigan? Paninindigan ni Mr. Soriano tungkol yun sa 1,000 years na paghahari ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ikalawang pagparito. Mula doon sa pagbaba ng Panginoong Hesukristo. Pakinggan natin si Mr. Soriano. Ngayon, pag nandiyan na siya, binuhay na yung mga patay na maliligtas, doon po mag-uumpisa yung 1,000 taon nilang paghahari. Ngayon, maaaring itanong, sinong paghaharian? Marami pong taong dadatnan si Kristo Mga hindi pa nakarinig ng Biblia, kagaya doon sa mga bansang bawal ang Biblia. Yung mga Hindu, wala pa pong malay kay Kristo yon. Yung mga Shintoista, merong mga tinatawag na Budista, walang malay sa Biblia yung kailangan pong makaalam yon. Kaya yun pong mga yon ay paghaharian pa ng 1,000 taon.
Ang napansin ko lang dito, kapatid na Ramil, ay may bahagi na tama naman si Mr. Eli sa unahang bahagi. Sapagkat ang sabi niya, Ngayon, pag nandiyan na siya, binuhay na yung mga patay na maliligtas, doon po mag-uumpisa yung 1,000 taon nilang paghahari. Medyo tumama. Tumama siya. Tumama naman si Mr. Soriano. Kasi- Congratulations pala, Mr. Soriano. batiin natin, ano? Oo, kasi kahit For paano, the very first time kahit paano, tumama. in her life, in his life. Tumama naman. siya. Pero, doon sa sumunod na bahagi ng kanyang sinabi, Ito na, condolence na. Ito, ano ba yung sabi niya? Ano sabi niya, ito, Ngayon, maaaring itanong, sinong paghaharian? Marami pong taong dadatnan si Kristo Mga hindi pa nakarinig ng Biblia, kagaya dun sa mga bansang bawal ang Biblia. sa makatwid para sa kanya, kapatid na Ramil, tama naman may daratan ng Panginoon Kristo na mga taong hindi po dinatna ng pangangaral ng Biblia. Biblia. At sino raw ang halimbawa ng mga taong yun? Ang sabi niya, Yung mga Hindu, wala pa pong malay kay Kristo yon. Yung mga Shintoista, merong mga tinatawag na Budista, walang malay sa Biblia yung kailangan pong makaalam yon. Kaya yun pong mga yon ay paghaharian pa ng 1,000 taon. Sa makatwid, para kay Soriano, may daratnan ang Panginoon Kristo, pagbabalik niya, na mga taong hindi raw nakaalam ng Biblia, kailangan daw silang makaalam. Take note. Yung mga hindi raw nakaalam ng Biblia, kailangan daw makaalam. parang ang dating, kapatid na Michael, para palang one more chance, parang another chance, binigyan sila ng iba pang pagkakataon. Itong mga Hindong ito, itong mga Budista na ito, mga Shintoist, tawag niya rito, Shintoist. Ang nakapagtataka, tapos... Pagka sinabing kailangan makaalam, pangangaralan ba o hindi pangangaralan? Pangangaralan, Mr. Soriano, tanong ko pala sa iyo, kung pangangaralan, kailangan, sabi mo, kailangan makaalam sila, sino magtuturo sa kanila? Yun bang magtuturo sa kanila ay mga taong maliligtas o mga taong mapapahamak? Sapagkat kung yung mangangaral sa kanila ay mga taong maliligtas, ibig sabihin, kapatid na Michael, hindi. So yun po yung tinututulan nila, mga kaibigan, yung sinabi ni kapatid na Eli na kapag maghahari po ng ating Panginoong Jesucristo sa 1,000 taon dito sa lupa, tutol sila doon. Ngayon, ang isa pa sa kanilang tinututulan ay yung sinabi niya na ang pagharian ni Kristo sa lupa ay yung mga Sintuista, yung mga Budista, yon, mga kaibigan, kasi hindi sila naniniwala sa Biblia, hindi kasi sila masasama sa rapture dahil hindi naman po sila naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Na yun po yung kanilang tinututulan, na yun po yung kanilang hindi pinapaniwalaan sa ating kapatid na Eli, mga kaibigan. Ayaw nila yung second chance. Para sa kanila, wala na yung sinasabing second chance. At ang katanungan po nila ay, sino yung mangangaral, mga kaibigan? Kasi, kung mangangaral sila, sino yung mangangaral? Samantala, yung mga inagaw sa rapture, ay dinala na sa langit. Yun po ang pagkaunawa nila. Kaya problema nila ngayon, kung sino yung mangaral, doon po sa 1,000 taon, sa mga Sintuista, na sinabi ng kapatid na Eli. Kasi yung mga iba nasa langit na. Yun po kasi ang paniniwala nila. Pero ang nasa Biblia, hindi naman po diretso sa langit yung mga aagawin sa rapture. Hindi naman pupunta sa langit mga kaibigan. Maghahari nga sila saan? Dito sa lupa, mga kaibigan. Dito sa lupa sila maghahari. Bakit problema po nila yung paghahari nila? Sino yung mga mangangaral? Ang mga ngaral po dyan, mga kaibigan, no? Ang mga ngaral po dyan, walang iba kundi yung mga nabuhay na maguli sa unang pagkabuhay. Mababasa natin yan sa Biblia, no? Sagutin na lang po natin bago po natin ituloy, mga kaibigan. Punta po tayo sa Biblia. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 6. Ewan ko, binabasa naman nila ito, pero bakit hindi nila nababasa, no? Bakit hindi nila naaalala? Sabi dito, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Bakit po sila mapalad? Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo.
at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Magiging saserdote. Ano ba gawain ng saserdote, mga kaibigan? Di ba ang gawain ng saserdote ay mangaral? Di sila yung mangaral, mga kapatid, yung mabuhay na maguli sa una. Mga kaibigan, sila yung kasama niya maghari. Sila yung mangaral doon sa mga sinasabi ni kapatid na Eli na mga sintuwista, mga kaibigan, no? Ituloy natin yung kanilang video. Ito makakasama sa umakyat doon sa langit dahil siya naiwan pa sa loob. Mangangaral pa eh. Di kayo magrereklamo naman to, kapatid na Michael, yung mga tagapangaral pa ba? Kayo nauna kayo dyan, kami dito naiwan pa, tatrabaho pa kami. Unfair naman yun. Hindi ba ganun ang sitwasyon, no, kapatid na Michael? Tapos, ang isa pang problema dyan, kung yung mga ngaral maiwan dito sa lupa, Mr. Soriano, ikaw ba yun? Kasama ka ba doon sa mga ngaral na yun? Sa mga Budista na yun? Di ba, kapatid na Michael? Mabigat na tanong yan, kapatid na Ramil. At saka may tatanong ka, kanino niya na ano yun? Teka, meron pa akong tanong, ha? Huwag mo munang patayin yung telebisyon. Lalo si Daniel Rason, lagi na nakabantay sa programa natin. Silang dalawa, yung magtiyuhin. Ang tanong ko, ito pala tanong, ha? Kay Mr. Soriano pala, kanino mo natutunan yan? Ikaw ba original nung turo na yan na within 1,000 years, pangangaralan pa itong mga tao na hindi napangaralan ng Biblia? Ang tanong ko lang, magsabi ka lang ng totoo, original ba na ikaw ang pinagmulan ng doktrinang ito? I-rephrase ko yung tanong, kapatid na Ramil. Paano? Ingkong, kanino mo kinopya? Nako. Yan lang. Kanino mo kinopya ang aral na yan? Na sa pagbabalik ng Panginoon Kristo within 1,000 years, yung mga hindi nakaalam ng Biblia ay pangangaralan pa para makaalam ng Biblia. Sigurado. Abangan natin yung sagot niya. Mas maganda na dapat talaga niya sagutin yan. Kasi doktrina ito, hindi ito maliit na bagay. Maganda itong tinatalakay natin, kapatid na Michael. At saka, ito pa, after 1,000 years, limbawa, naturuan na yung sinasabi niyang mga Shintoist, mga Buddhist, o mga ano pang relihiyon, mga Brahmins, pagkatapos na sila'y napangaralan. Granting na maliligtas sapagat na pangaralan. Ang tanong, ano ba sila? Saan sila titira? Sa lupa ba o aakyat sa langit? At kung sila aakyat sa langit, paano sila? Babalik ba si Kristo uli? Ibig sabihin, may pangalawang salvation pala, kapatid na Michael, na ang unang, parang first phase nakaligtasan yung pagbaba ni Kristo. Second phase, yun namang after 1,000 years. Kasi, para sa kaalaman ng lahat, ang unang pagparito ng Panginoon Kristo, yung pagkakasugo sa Kanya nang siya'y ipanganak ng Kanyang inang si Maria. Tama. Yung Kanyang ikalawang pagparito, ito tanong, kapatid na Ramil, sa Biblia, ano bang magaganap batay sa Biblia doon sa ikalawang pagparito ng Panginoon Kristo na yun na nga, doon magsisimula yung 1,000 years? Ito po, pakinggan natin. Ito Biblia, hindi po ito kuro-kuro. 9:28 ng Hebreo, dito po sa Lamsa Translation. So Christ was once offered to bear the sins of many, so that at his second coming he shall appear without our sins for the salvation of those who look for him. Napansin niyo, mga kaibigan, mga kababayan, sa second coming of Christ, hindi yun nga yung pagbaba niya. Yung binabanggit doon sa Thessalonica 4:16 at 17. Second coming yun. Ano ang mangyayari? Ibibigay na yung salvation, yung kaligtasan sa mga naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ibang-iba yung ipinahahayag nitong grupo ng Andating Daan sa pangunguna mismo ni Mr. Eliseo. Ang gulo kasi hindi ko maintindihan. Ang hirap intindihin. Sa bagay, antay pa naman natin yung sagot niya. Within 1,000 years, pangangaralan yung Buddhist, pangangaralan pa yung yung mga, sabihin na natin, Hindu, kung ano pa ang reliyon. Pagkatapos, pagdating yan, yun bang mga naniwala sa second batch ng pangangaral? Kasi
Second batch na pangangaral. Halimbawa, siya ang mangangaral. Oh. Na sabihin natin, doon sa second batch na yun, may nangangaral na dukhang pantas na lalaki. Sabihin na natin. Tapos sabihin na natin na nagbago yung mga tao yun. Naniwala sa Biblia. O ano saan sila lalagay? At yun namang hindi naniwala. Ha? Yung namang hindi naniwala. Sana mailalagay yun. At saka siguro, may kwarto na bukod yung dukhang pantas na lalaki na yun. Tapos magugulat yung mga nangangaral, bakit naroon sa kabilang kwarto? Nasa impyerno rin tayo. Di ba ngayon mangyayari nun? Ang hirap talaga. Mahirap talaga pagka nagturo ng ibang doktrina. Alam ba, ito si Mr. Soriano, mahilig mangopya. Hindi na natin sasabihin mo na kung kanino niyang kinopya yan. Nasabi natin sa mga nagpapakilalang saksi ni Jehovah. Huwag mo na. At meron pang iba. Antayan na natin. Mahilig mangopya. Yung mali pa ang kinokopya. At saka pagka binitiwan niya, parang sa yung original. Yan na nga. Ganon talaga. Yung mahilig sa yung mahilig sa pandaraya, yung mga bluffer kung tawagin ng iba. Akala mo sila original. Kung magsalita, akala mo totoo. Kaya madaming nadadaya, kapatid na Michael. Tsaka isa pa. Sabi ng Biblia, yung hindi maliligtas gaya ng buhangin sa dagat. Kung may second phase pa ng pangangaral, siyempre naman, kapatid na Michael, kung may gaano isip karami yun? Kung siyempre kung bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon, hindi ka ba na? Sabi, yung iba, alam mo na, nasa langit na yung iba, tapos, ito pala tama, dito na lang tayo lahat. Di ba? Susunod na lang tayo rito sa sinasabi ng Biblia. Di ba? Napakalaking gulo ng pagkakontra sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, yung hindi maliligtas, gaya ng buhangin sa dagat. Kung babalikan nga natin, sabi ni Ingkong, yung mga Shintoista, merong mga tinatawag na Budista, walang malay sa Biblia yung kailangan pong makaalam yun. Puntahan natin yung pahayag ni Apostol Pablo, kapatid na Ramil. Ano ang sinasalungat ng... Okay, mga kaibigan. So, dito makikita natin talagang hindi po iba talaga yung paniniwala ng mga Iglesia ni Cristo sa nakalagay po sa talata, mga kaibigan. Kasi ang problema nila, sino yung mangangaral at sino yung pangangaralan. At kapag naniwala sa Biblia, saan sila dadalhin? Paano yon? Nasa langit na yung iba, tapos yung mga iba ay pangangaralan pa at nangangaral pa yung iba. Alam nyo mga kapatid, sa Biblia, hindi naman po ganun mga kaibigan Hindi po ganun. Alam nyo kung bakit sinabi ko ganun? Kasi yung pagbalik ni Kristo na tinatawag nilang second coming, yung pag-agaw na sinasabi nila, yung magaganap na pag-agaw, yung aagawin po, ang aagawin lamang po o yung bubuhayin lamang po sa panahon na iyan. Hindi lahat, sa unang pagkabuhay na maguli, hindi lahat ay mabubuhay. Ang mabubuhay lamang po, yung namatay lamang po kay Kristo. Hindi lahat. At yung dadat ng buhay na sumasampalataya kay Kristo, yun kasama silang aagawin. Mga kaibigan, ayon po sa Thessalonica, nakalagay po doon. Ngayon, sino yung mangaral? Yung mangaral, yung unang pagkabuhay na maguli na kasama ni Kristo na maghahari sa loob ng 1,000 taon, sila yung mangaral. Hindi sila pupunta sa langit, mga kaibigan. Kaya walang magrereklamo kasi paano yung mga nandun na sa langit, nandito pa tayo, nangangaral pa. Wala, hindi sila pupunta sa langit. Sila nga yung mangaral, yung mabuhay na maguli ng una, gawing saserdote, ni Kristo, saserdote ng ating Diyos. Sabi dito sa talata na ating binasa, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Yung nauna sa unang pagkabuhay na maguli, ano ang ginawa sa kanila? Kundi sila'y magiging mga saserdote. Sila yung magiging saserdote. Ano ba trabaho ng saserdote? Di ba mangaral? Di ba sila yung mga tagapag-ingat ng kautusan?
sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at magsipagharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Saan sila maghahari, mga kaibigan? Hindi naman sa langit eh. Kapag po sila po ay mabubuhay sa unang pagkabuhay, hindi sila pupunta diretso sa langit. Maghahari pa sila ng alin? Ng 1,000 taon. Saan? Sa lupa, mga kaibigan. Dito sa 5 Gs ng Apokalipsis. At sila yung ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos. At sila'y mga gahahari sa ibabaw ng lupa. Sa ibabaw ng lupa sila mga gahahari. Mga kaibigan, magiging mga saserdote sila. Pagkatapos ng 1,000 taon, balik po tayo sa chapter 20 verse 7, pagkatapos at kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Saan nakabilanggo si Satanas? Dito sa lupa, sa kalaliman. Kaya hindi pa nga magugunaw ang mundo gaya ng sinasabi ng Iglesia ni Cristo na pagbalik ng Panginoong Jesucristo para buhayin yung unang mabubuhay na magulay, magugunaw ng mundo. Hindi. Kasi dito sa ilalim ng lupa, ibubulid si Satanas ng 1,000 taon. And then pagkatapos ng 1,000 taon, dire-diretsun mo lang naman basahin ito, wala namang hiwagang para makita mo yung mga katanungan nila simple lang naman dire-diretsun mo lang basahin. Sa verse 8, at lalabas upang upang dumaya sa mga bansa na sa 4 na sulok ng lupa. O di meron pa lupa. Sa Gog at sa Magog upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Alam naman nila ito binabasa naman nila, pero nagtataka lamang po ako, bakit hindi ayaw nilang tanggapin na yung mabuhay na maguli kay Kristo sa unang pagkabuhay ay kasama niya maghahari, sila yung magtuturo, mga kaibigan. Hindi sila pupunta sa langit. Hindi sila dediretso sa langit. Mangaral pa nga sila sa loob ng 1,000 taon And then pagkatapos ng 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan upang dumaya sa mga bansa o di meron pang mga bansa, mga kaibigan. Saan siya mandadaya? Sa mga bansa. Sino yung dadayain? Yung mga pinangaralan. Mga kapatid, yung mga pinangaralan. Ang katunayan, talagang dito sa bansa, dito sa chapter 2 ng Revelation, sa verse 26, ganito ang sinasabi. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. Yung magtagumpay daw na irarapture ng ating Panginoon Jesucristo, sila daw ay bibigyan niya ng kapamahalaan. Saan? Sa mga bansa. Sa mga bansa. Ano gawin nila sa bansa? At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal. O di maghahari sila na may panghampas na bakal. Gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa, nang magpapalayok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama. Kung paano po ang tinanggap ng Panginoong Jesucristo na maghahari dito sa lupa na may panghampas na bakal, ganun din ang gagawin doon sa kasama niya maghari. Magkakaroon din sila ng may panghampas na bakal. At sila'y maghahari sa mga bansa. Maghahari sila sa mga bansa, mga kaibigan. Hindi pa nag-unaw ang mundo na problema po ng mga iglesia ni Kristo. Ewan ko, bakit mahirap bang tanggapin ito, mga kaibigan? Tanong nila, saan mo kinopya? Alam nyo mga kapatid, nasa Biblia naman yan Bakit kailangan mo kopyahin ng kanino? Andyan naman yung Biblia, mga kapatid. Andyan naman yung Biblia tuloy muna natin yung video. Panoorin muna natin lahat. Doktrinang ito ni Mr. Soriano, nabatay na, nakasalungat na sa turo ng Biblia na sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, yung mga hindi nagsikilala,
kailangan pang makaalam ng aral ng Biblia. Isa pa ito sa sinasabi ng Bibliang sasalungatin nung doktrinang yun ni Mr. Eliseo Soriano na alam naman natin, gaya na sinasabi ko, mga ano yan, mga kinopya, doktrina. Pakinggan natin, 1:8 hanggang 10, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan pagkaparirito siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at upang siya'y maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yaon, sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan. Napansin ninyo, mga kaibigan, maghihiganti ang ating Panginoon Diyos sa mga hindi kumikilala sa Kanya, hindi tumalima sa Ebanghelyo o sa banal na kasulatan. Kailan yun? Ang sabi ng Biblia sa talatang 10, pagparirito siya, ang Panginoong Kristo, upang luwalhatiin sa Kanyang mga banal. At binanggit din sa talatang 9, kapatid na Ramil, tatanggapan niya sila ng kaparusahang walang hanggan. Yan nga yung sinasabi ng ibang talata ng Biblia na dagat-dagatang apoy, parusa na walang hanggan. At mga kaibigan, huwag kayong maniwala doon sa aral ni Mr. Soriano at saka ng ibang relihiyon na pinagmula ng doktrina niya na meron pang second phase of salvation, meron pang second batch ng pangangaral. Walang ganon. Ngayon na tayo ay naturuan, buhay pa, at pagbaba ng Panginoong Kristo, yan na yun. Araw ng kaligtasan sa mga maliligtas, araw ng kaparusahan sa mga hindi naniwala at hindi sumunod sa Ebanghelyo. Kanina, binasa natin yung Tesalonica sa 4:16, kapatid na Ramil, na ang mapalad, pagbabalik ng Panginoong Kristo, yung mga taong nangamatay na kay Kristo. Kaya mahalaga na ang tao kay Kristo. Pag dinat ng buhay at kay Kristo sila, hindi na makakatikim ng unang kamatayan sapagkat sila po ay isasama sa unang binuhay para sumalubong sa ating Panginoon Kristo. Kung itanong nila sa atin, sino yung ipinakikilala o alin ang ipinakikilala ng Panginoon Kristo na mga taong sa Kanya sapagkat sila yung mapalad eh. Babasahin natin yung pahayag mismo ng ating tagapagligtas kasi maraming claimants eh. Sila man, kiniklaim nila yun. Yung dating daan, kiniklaim din ng iba, kiniklaim natin. Sa atin, hindi lang basta claiming, having, mayroon tayo. May patutuo tayo sa Biblia eh. Ang sinasabi ng Panginoong Kristo na Kanya ay mababasa natin sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristong Kanya ay ang Kanyang iglesia. At tiyak, may pangalan yung iglesia na pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo. Ang banggit ng Panginoong Kristo ay aking iglesia. Baka sabihin ng iba, di ba meron ding iglesia na nagpapalit-palit pa nga ng pangalan? Halimbawa, yung iglesia ni Yahawaha, Hamasayaha, Incorporated. Ang nakakatawa na lang, kapatid na Ramil. May bayan pa ng katotohanan. Kung ano-ano. Yung isa natalo kasi, tapos ito, mayroon silang huli. Yung Members Church of... Ayan, so yun po yung claim nila, mga kaibigan, na sila daw yung itinatag ng Panginoong Jesucristo. Bagamat yung Biblia, tama po yung talata doon sa Mateo 16:18. Pero ang malungkot po doon, i-claim kasi ng mga tao na sila yung itinatag ni Kristo, sila yung karugtong ni Kristo, sila yung totoo. Alam nyo, mga kaibigan, mahirap po yun eh. Mahirap po yung i-claim mo eh. Meron po akong gustong sabihin sa inyo. Dito po sa libro ng Mateo, kung ano po yung palatandaan ni Kristo sa bulaang mangangaral. Ito, mahirap ito eh, mga kaibigan eh. Dito sa chapter 24 sa verse 4, ganito ang sabi ng Panginoong Jesucristo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila,
Mag-ingat kayo. Na huwag kayong mailigaw ni numan. Pinag-iingat po ng ating Panginoong Jesucristo ang mga Kristiyano. Saan sila mag-iingat? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Marami daw lilitaw na mga bulaang mangangaral at gagamitin pangalan ni Kristo. At ang kanilang ipinagbibida, sinasabi na sila daw ang Kristo. Yung Kristo, ibig sabihin, katotohanan. Parang ganito, na magsasabi ako ang katotohanan o kami ang totoo. Kami ang itinayo ni Kristo. Yung pag-angkin ba? Kapag may makita kang mangangaral na inaangkin, sila yung totoo. Sila yung tunay, mga kaibigan. Medyo mag-ingat po kayo kasi yan yung palatandaan ni Kristo. Bakit natin aangkinin na tayo ay itinatag ni Kristo? Doon sa Mateo 16:18, mga kaibigan. Na hindi naman po talaga tayo kasi kailan lang tayo lumitaw? 19th century. Yung mga iba 18th century. Kailan pa itinayo ni Kristo yan? Napakalayo naman. Na sabihin natin na tayo yung itinayo ni Kristo. Maliban lang kung yung aral doon sa itinatag ni Kristo na iglesia, yung iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo, ano tawag doon? Pero iglesia ng Diyos ang nakalagay sa Biblia. Yung doktrina niya, yung aral niya, yung turo niya, yun ay sundin mo, mapabilang ka doon. Pero wag mong angkinin na nagtayo ka ng isang grupo tapos sabihin mo ikaw yon. Mahirap po yon, mga kaibigan. Hindi po ako, mga kapatid. Sabi ni Kristo, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi kami ang totoo at ililigaw ang marami. Kaya nga napakaraming naligaw sa grupo ng Iglesia Katolika, napakaraming naligaw. Milyon-milyon, bilyon naligaw dyan sa pag-angkin nila na sila daw ang tatag ni Kristo. Pero kung titignan mo yung kanilang doktrina, aral, napakalayo, mga kapatid. Napakalayo po. Ganon din yung mga iba. Ba't kasi natin aangkinin tayo yung itinayo ni Kristo? Di mas maganda na lamang po, sundin natin yung aral, yung doktrina ng iglesia ng Diyos na kanyang itinatag, na kanyang binili sa kanyang dugo. Pag-aralan natin yung doktrina doon sa iglesia na yon. Then tapos, sundin natin, tularan natin, sumunod tayo sa alituntunin ng iglesia na yon para mapabilang tayo doon. Huwag nating angkinin tayo yon. Kailan lang tayo lumitaw mga kaibigan? Kailan lang tayo lumitaw? So, yun po mga kapatid. At saka yung tungkol po doon sa Revelation na kanilang sinasabi mga kaibigan na sila yung babalikan ni Kristo, sila daw. Alam nyo mga kapatid, yung tungkol po sa rapture at saka yung pagbabalik talaga ni Kristo para kunin na niya ang iglesia at ililipat na niya doon sa bagong langit at bagong lupa. Magkaiba kasi yun naguguluhan kasi ng tao yung unang pagkabuhay na maguli, si Kristo bababa mula langit hanggang sa alapaap lang siya. Hindi siya bababa na magpakita sa lahat ng tao, hindi. Ang makakita lang sa kanya at makakaalam po doon kung sino lang yung bubuhayin na maguli at kung sino lang yung nananampalataya na aagawin kasama nila sa alapaap, sila lang yung makakita doon. Yung unang pagkabuhay na maguli, mga kaibigan. Iba yung pagparito talaga ni Kristo sa tinatawag nilang bababa na talaga dito sa lupa, yung pagkuha na niya ng iglesia para ilipat sa bagong langit, bagong lupa, yun po ay pagkatapos ng 1,000 taon. So parang lumalabas, pangalawa
May una, yung unang pagkabuhay na maguli, na ang makakakita lang doon ay ang mga mabuhay sa unang pagkabuhay. Kasi hanggang lang sa alapaap naman eh. Makikita mo ba si Kristo sa alapaap? Yung eroplano nga mga kaibigan, napapakinggan mo yung ugong ng eroplano, pero hindi mo nakikita kapag natakpan siya ng alapaap eh. Hindi mo makita si Kristo kasi bababa hanggang lang sa alapaap. And then, ang mga patay, mabubuhay sila. At yung mga buhay na madatnan, na sumasampalataya, aagawin kasama nila. Sila lang yung makakita, mga kaibigan. So dito, iba po yung pagkaunawa ng mga iglesia ni Kristo tungkol po sa revelation na kung sino yung mangaral, saan mapunta yung mga mabubuhay na maguli. Mali po sila doon, mga kaibigan. Kasi yung mabuhay na maguli hindi po dediretso sa langit. Maghahari pa sila ng 1,000 taon. Maraming salamat po, no? Dito makikita natin, kung meron po kayong alam na video ng mga Iglesia ni Cristo tungkol po sa rapture, mga kaibigan, maliban po dito, sana i-forward nyo sa akin yung mga aral nila sa Apokalipsis kasi wala akong makikita, no? Bihira po ako, wala akong nakikitang aral ng mga Iglesia ni Cristo tungkol po sa Revelation eh. Yung mga sinasabi nila sa Revelation, mali-mali pa eh. Gaya yung sinabi nila doon sa Revelation chapter 7 verse 1 hanggang 3 na si Felix Manalo daw yung anghel. Doon. Mali eh. Malayo mga kaibigan. So, mag-ingat po tayo mga kapatid. Mag-ingat po tayo, mag-aral po tayo ng Biblia. Magsaliksik po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa susunod po mga kapatid dito sa ating programang Expose the Truth.